Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Gab and Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganun na din po ang bell icon para po sa mga parating pa nating mga uploads. Tinalikuran ng dalaga ang nakakatuksong alok mula kay Fidel, bagkus ay pinili niya ang walang katiyakang bukas sa piling ni Romeo. Ngunit natuklasan ng dalaga ang masakit na katotohanan pagkat hindi niya kailanman mapapantayan ang mga katangian ng babaeng minamahal nito. Atin pong tunghayan ang isa pang maikling istoryang pinamagatang Makita Kang Muli. Hating gabi na'y hindi pa rin dalawin ng antok si Rachel. Kung nasa bahay na si Romeo, ay tiyak na nabasa nito ang sulat na iniwan niya. At kung ano man ang naging reaksyon nito sa nilalaman niyon, ay hindi niya tiyak kung malalaman pa niya pagkat buo na ang kanyang pasyang huwag nang muli pang kausapin ang lalaki. Mas magiging madali sa kanya ang paglimot kung lubusan ng mapuputol ang ugnayan nilang dalawa. Mula sa pagkakaupo sa single sofa ay tumayo ang dalaga at sumilip sa bintana. Sa malayo ay maririnig ang kahol ng mga aso. Habang patagal ng patagal ang pagitan ng ugong ng mga nagdaraang sasakyan sa pangunahing kalsada sa di kalayuan. Napabuntong hininga siya kasabay ang pag-analisa sa kapaligiran. Katulad pa rin ng dati ang lahat. Ang nabago lamang ay ang sinisimulang istruktura sa kanto ng kalyeng iyon. Kumpara sa kanyang sarili na malaking-malaki na ang pinagbago kaysa dati at nakakatawang isiping para lamang siyang nakipaglaro kay Romeo ng bahay-bahayan na nang matapos ang pagkukunwaring mag-asawa silang bumubuo ng isang tahanan ay narito na naman siya nag-iisa. Kung ang pasya ng puso ang susundin ni Rachel, kahit ano pa ang mangyari, kahit ano pa ang matuklasan niya sa nakaraan ni Romeo, marahil ay hindi siya basta na lang iiwan ng lalaki. Hayaan niya ang sariling magbubulag-bulagan maging tanga kung kinakailangan. Pero sa pagkakataong iyon ay nangibabaw ang pasya ng isip niya sa pusong sinugatan ni Romeo. Kinabukasan ay ginugol ng dalaga ang panahon sa paglilinis sa apartment. Binasa rin niya ang mga naipong sulat mula kay Fiona na ibinigay sa kanya ng kanyang landlady pagdating niya kahapon. Kumakaba-kaba ang dibdib niya sa hinalang anumang sandali ay maaaring dumating si Romeo para sunduin siya. Ngunit lumipas ang maghapon na hindi niya nakita ni anino ng lalaki. Dapat ay magpasalamat siya na hindi nakaharap si Romeo, ngunit hindi niya maitatanggi sa sariling lalo lamang siyang nasaktan sa hindi pagsulpot ng lalaki. Pagkat nangangahulugan lamang iyon na tinanggap nitong hanggang doon na lamang ang relasyon nila gaya ng kanyang sinabi. Muli niyang iniyakan ang kabiguan, subalit sa kabila ng mga hinanakit at kalungkutan ay pinatatag niya ang sarili. Hindi niya kailangang malugmok sa kapighatian ng dahil lamang kay Romeo. At kung gugustuhin niya, ay pwede niyang tawagan si Fidel para sabihing tinatanggap na niya ang alok nito if the offer is still stand. Maaari siyang magbagong buhay sa pamamagitan ni Fidel. Walang mawawala pagkat kung tutusin ay magkakaroon pa siya ng isang unit ng townhouse, bagong kotse at 1,000,000 piso kapag tinanggap ang alok nitong kasal. At kahit sabihin pang kunwari-kunwarian lamang din lamang iyon ay hindi naman siya masasaktan pagkat walang damdaming masasangkot. Pinag-isipan niya kung tatawagan si Fidel. Lumabas siya sa apartment para makitawag si tindahan ngunit sa huling sandali ay nagbago ang isip niya. Ipinasya niyang pumasyal na muna sa club at sa susunod na araw na lamang tatawagan ang lalaki. 4:00 pasado nang dumating si Rachel sa opisina ng kanyang manager sa club. Natuwa ang babae nang makita ang dalaga, lalo nang sabihin niya kung tatanggapin siya nito sa gusto niya sanang bumalik sa pagkanta sa club. Hindi naman siya nagdalawang salita sa babae. Nang mag-usisa sa kanya kung natuloy o hindi ang balak nilang pagpapakasal ni Romeo, ay nagsinungaling siya
at sinabing tinapos niya na ang engagement nila ng lalaki nang ma-realize na hindi pa pala sila para sa isa't isa. Naunawaan naman siya at nang sabihin niyang ayaw niya ng pag-usapan ang tungkol doon ay hindi na ito nag-usisa pa. Nang umuwi siya sa apartment kinagabihan ay naroon at naghihintay si Romeo. Naninigaryong nakatayo na nakatukod ng isang paa sa sementong upuan na nasa isang tabi. Nang makita siyang pababa na ng taxi ay itinapon nito ang sigarilyo at naghintay. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang papalapit ngunit pilit niyang kumilos ng normal. Binuksan niya ang pinto ng apartment na parang wala roon ang lalaki. Pumasok siya at hinayaan ng sumunod ito sa kanya. Gayunmay nanatili siyang walang kibo na para bang hindi ito nakikita. Nang hindi na marahil makatiis si Romeo sa pambabaliwala niya ay nagsalita ang lalaki. "Nagpunta ako rito para sunduin ka," sabi nito na halatang pinipigil ang emosyon. Humarap si Rachel at tumitig sa mukha ni Romeo. Hinahanap sa mga mata ng lalaki ang sinseridad. Napansin niya ang mumunting balbas na tumubo sa baba nito, gayon din ang maliliit na bigote. Napansin din niyang nagkakaroon ng linya sa noo nito at gilid ng bibig. Mula nang magkakilala sila ni Romeo ay noon lamang niya nakitang hindi nag-ahit ang lalaki. At ang pagod ay malinaw na nababakas sa mukha nito. "Hindi ako sasama sa iyo," sabi niya pagkaraang magpawala ng isang malalim na buntong hininga. Tinangka niyang iwan ito roon, ngunit bago siya makapanhik sa unang baitang ng hagdanan ay maagap nitong napigilan ang kanyang braso. "Please Rachel, ako ang nakikiusap sa iyo Romeo," nakatalikod pa ring sabi niya sa lalaki. "Sinabi ko na sa sulat na ayaw na kitang makita. Hindi ka na sana nagpunta rito. Gago ako kapag sinunod ko ang sinabi mo sa sulat," bulalas ni Romeo. "Hindi ko pababayaang basta na lamang matapos ng ganun ang relasyon natin at alam kong naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. As far as I know, wala na tayong dapat pag-usapan pa, kaya kung maaari umalis ka na. Iwan mo na ako Romeo, patahimikin mo na ako." Pinilit niyang maging matatag sa desisyon kahit tila ibig nang bumigay ng puso niya. "Hindi ako aalis hanggang hindi tayo nagkakaintindihan." "Ano pa ba ang dapat kong maintindihan?" Buong hinanakit na tanong niya kay Romeo at saka lamang hinarap ang lalaki. Sapat na ang mga litrato, ang newspaper clippings at mga sulat ni Virginia na tinago-tago mo hanggang ngayon para malaman kong niloloko mo lang ako at ang sarili mo Romeo. Damit Rachel, ikaw ang mahal ko at si Virginia ay bahagi na lamang ng isang alaala. Sa nagtatangis na bagang nasabi nito. Umiling siya, tanda ng di pagsang-ayon sa tinuran ni Romeo. "Bahagi ng isang alaalang paulit-ulit mong binabalikan, hindi ba Romeo? Huwag ka nang magsinungaling pa. Mahal mo pa rin si Virginia at wala kang ibang hinangad kundi siya. Ako ay isa lamang panakipbutas na pinunan ang pangangailangan mo." Nang maramdaman ang pag-init ng sulok ng mga matay, muli niyang tinalikuran si Romeo. Ayaw niyang makita ng lalaki ang luhang sumunod na nagpahilam sa kanyang mga mata. "Huwag kang magsalita ng ganyan Rachel. Kahit kailan, hindi ko inisip na gawin kang panakipbutas. Una pa lamang ay minahal na kita. Alam mo yan. Ang pagkakamali ko lang, inilihim ko sa iyo ang tungkol kay Virginia. Dahil inakala kong hindi na mahalaga iyon pagkat bahagi na lamang siya ng nakaraan. Para sa akin, ang importante ay ang kasalukuyan. Besides, ayokong masaktan ka sa isang bagay na hindi mo dapat pagselosan. Hindi totoo iyan, sinungaling ka," bulalas niya at pumiglas. Nang makawala sa pagkakahawak ng lalaki, patakbong pinanhik ang 10 baitang ng hagdanan. Mabilis na sumunod si Romeo, ngunit agad na naisarado ni Rachel ang pinto ng kwarto. "Rachel, buksan mo ito, mag-usap tayo," sigaw ni Romeo. "Umalis ka na, iwan mo na ako utang na loob," sagot ng dalaga at humagulhol na isinubsob ang muka sa mga palad. Kung magtatagal pa ang pag-uusap nila ni Romeo ay lalo lamang siyang masasaktan. "Rachel, mahal kita.
Oo, inaamin kong labis-labis ang pagmamahal na inukol ko kay Virginia. Nagawa ko siyang dukutin para lamang muling mabawi ang pag-ibig niya. Pero tapos na iyon. Ikaw na ang mahal ko. Sa maniwala ka't sa hindi, higit kitang kinakailangan kaysa sa kanya. Go away! Tinapos ko na ang ugnayan nating dalawa at hindi na magbabago pa ang pasya ko. Umalis ka na, Romeo. Natahimik sa labas ng kwarto, ngunit alam ni Rachel naroroon lamang si Romeo at umaasang pagbubuksan niya. Matapos ipagsigawan ng lalaki ang pag-ibig sa kanya, marahil inaasahan nitong maglulubag na ang loob niya at haharapin ito. Ngunit hindi na siya madadala pa ng panluloko ni Romeo. Kahit sinasabi ng puso niyang paniwalaan ito, ay mariing tumututol ang isip niya. Makaraan ang mahabang sandali, ay muli niyang narinig ang tinig ni Romeo. Sa pagkakataong ito ay nagmamakaawa at nagsusumamo. Aalis lang ako kung sasabihin mong hindi mo na ako mahal, na hindi mo na ako kailangan sa buhay mo, sabi ng lalaki. Hindi magawang sumagot ni Rachel. Madaling sabihin, hindi na niya mahal si Romeo, na hindi niya na kailangan sa buhay niya ang lalaki. Ngunit mahirap paniwalain ang puso sa isang kasinungalingan. Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga at hinamig ang sarili. Kung kailangang magsinungaling ay gagawin niya kaysa muling masaktan sa piling ni Romeo. Gumagaralgal ang tinig nang sabihin ang gustong marinig ng lalaki. Hindi na kita mahal, Romeo. Hindi na kita kailangan sa buhay ko, sabi niya. Muling dumaloy ang luha sa magkabilang pisngi at upang maging epektibo ang sinabi niya ay dinagdagan niya. At mabuti pang aminin ko na ang tunay na dahilan kaya pinasya kong iwang ka. Hindi lang si Virginia ang dahilan kung bakit ako umalis. May mas mabigat pa ron. Natatandaan mo ba ang lalaking minsay naghatid sa akin dito? Si Fidel, at noon pa niya ako inaalok ng kasal. Pero tinanggihan ko noon iyon dahil akala ko'y magiging maligaya ako sa piling mo. But obviously nagkamali ako. Hindi ko pala kayang mabuhay sa kahirapan kung alam kong maaari akong mabuhay sa karangyaan. At para mangyari iyon, kailangan si Fidel ang piliin ko. Narinig niyang nagmura si Romeo. Maya-maya'y sinuntok nito ang pinto. Napaigtad si Rachel sa takot na baka kung ano ang maisipang gawin ng lalaki. Sari-saring pangitain ang pumasok sa isipan niya. Baka magbaril sa sarili si Romeo. Baka siya ang barilin nito. Pigil ang hiningang pinakiramdaman niya ang susunod na mangyayari. Ikaw ang sinungaling, Rachel, sigaw nito. Hindi makakaila sa tono ang hinanakit. Dahil naniwala akong mahal mo ako. Naniwala akong nakahanda kang magtiis sa piling ko. Wala kang karapatang sumbatan ako, Romeo. Binigay ko sa iyo ang lahat-lahat. Pati pag-aaral ko'y halos mapabayaan ko na. Pero wala pa ring nangyari. At hindi mo dapat isiping hindi kita kayang palitan. Inaasahan mo bang magtitis ako sa piling mo samantalang hindi mo magawang ibigay sa akin ang kasal na pinapangarap ko na bukod sa karangyaan ay buong pusong inaalok sa akin ni Fidel. Ngayon sabihin mo sa akin sino ang higit na karapat-dapat mahalin sa inyong dalawa. Hindi niya narinig na sumagot si Romeo. Bago maya-maya ay nauliningan na lamang niya ang mabibigat na yabag na bumaba ng hagdanan. Pagkaraan ay pabagsak na pagsara ng pinto sa ibaba. Pagsilip sa bintana ay nakita niyang nasa labas ng apartment si Romeo. Tumingila ito nang waring naramdamang pinagmamasdan niya. Tinangka niyang ikubli ang sarili, ngunit huli na. Nakita na siya ng lalaki at hinawatig ng mga mata nito na hindi doon matatapos ang kanilang pag-uusap. Na sa ibang araw ay babalik ito para kunin siya. Bumaba mula sa kinauupuan si Rachel nang makitang pinagbigyan ni Fidel ang kahilingan niyang magpunta ito sa club ng gabing iyon. Matapos silang mag-usap sa telepono nang tawagan sa opisina ang lalaki. Ngayon ngay nakaupo ito sa mesang nasa harap mismo ng stage na kinaroroonan niya. Ngumiti si Fidel at gumanti ng kaway ang dalaga ng kumaway ito. Habang patuloy na kumakanta ay tila ba nakikipag-usap ang mga mata ni Rachel sa lalaki.
Sa bahaging iyon ay ibig maluhan ni Rachel sa pagkaalala kay Romeo sa mga yakap at halik ng lalaki na hindi niya na muli pang matitikman at alam niya sa kabila ng hinanakit ay hahanap-hanapin niya ang pagmamahal nito. Kung inalok lang siya ng kasal ni Romeo, sapat na iyon para maniwala siyang wala nang ang puwang si Virginia sa puso nito. Ngunit sa kabila ng pag-ibig na pinagsisigawan sa kanya ng lalaki, bakit hindi nito kayang ialok ang kasal na pinapangarap niya? Kailangan lang naman nitong sabihin ang magic words para mapalis ang lahat ng hinanakit at sama ng loob niya. Pero hindi nga magawang sabihin iyon ni Romeo pagkat hindi naman talaga totoo ang pagmamahal na ipinadama nito sa kanya. Romeo, hinaing ng puso niya. Kung bakit sinaktan na siya ng lalaki, mahal pa rin niya ito. Baliw nga ba ang puso pag nagmamahal? Katulad ng dati, malakas pa rin ang palakpakan ng mga customer kay Rachel. Ngunit kung nooy nasisiyahan ang dalaga sa mainit na reaksyon ng mga tao, ngayon ay wala siyang maramdaman ni katitingmang katuwaan. Siguro, mas magiging maligaya siya kahit si Romeo na lamang ang nag-iisang pumapalakpak sa kanya. Pagbaba sa stage ay lumapit siya sa kinaroroonan ng kanyang manager. "Nakabuti sa iyo ang pagbabakasyon, iha," sabi ng babae. "Tingin ko'y lalo pang gumanda ang timbre ng boses mo." "Salamat naman ho kung ganon, misis. Siya nga pala, magpapaalam na ho ako, may kakausapin pa akong tao." "Okay, bukas na lang natin pag-usapan kung gusto mong regular ka na uli rito ha." "Okay, misis." Nang makapagpaalam sa babae, ay nilapitan niya si Fidel at sinabing magpapalit lang siya ng damit. Tumango ang lalaki at binayaran ang bill nito. Ang sabi sa labas na lamang siya hihintayin na agad naman niyang sinang-ayunan. Nakatayo si Fidel sa tabi ng kotseng nakaparada sa tapat ng club na lumabas si Rachel. Walang imik na sumakay ang dalaga ng alalayan nito. Muli ay dinala siya ng lalaki sa restaurant na pinagdalhan sa kanya nito nung una. "Kumusta na?" tanong ni Fidel matapos ibigay sa waiter ang kanilang order. Nagkibit balikat si Rachel at bago uminom ng mango juice, bago sinagot ang lalaki. "Ako ang dapat magtanong niyan sa'yo," sabi niya. "Kumusta na yung problema mo?" "Well, I'm going to get married soon, Rachel." Hindi nga ako makapaniwala nang pumayag ang aking sekretarya sa marriage for convenience na inalok ko. I've known Diane for years at alam ko rin kung gaano siya konserbatibo. She doesn't even have a boyfriend. Miss Tapia nga ang tawag ko sa kanya eh. At ang nakapagtataka pa, she's willing to be my wife kahit walang kapalit na pera. Ang rason kung bakit tinawagan ni Rachel si Fidel ay upang alamin sa lalaki kung wala pa rin itong nahahanap na babaeng gaganap sa papel na magiging asawa nito at kung wala pa'y pumapayag na siyang tanggapin ang alok ng lalaki. Ngunit sa nalaman niya'y hindi niya nasasabihin pa kay Fidel ang tunay na dahilan kung bakit niya tinawagan ang huli. Maski pa paano'y natutuwa siya na nakahanap na ito ng babaeng riresolba sa kinakaharap na problema. At base sa kwento nito, nararamdaman niyang may natatagong pag-ibig si Diane para sa lalaki. "Well, I'm happy for you, Fidel. At least masosolve na ang problema mo." Malungkot ang ngiting gumuhit sa mga labi ni Rachel at hindi iyon nakaligtas sa matalas na paningin ni Fidel. Nagseryoso ang lalaki at ginagap ang palad niya. "What's wrong? I thought you're getting married." Nagulat pa nga ako nang tumawag ka at sabihin kumakanta ka na uli sa club. Isang malalim na buntong hininga ang pinawalan ni Rachel. Sinadyang ituon sa lamesa ang paningin, pagkat nararamdaman niyang anumang sandali mahihilam ng luha ang mga iyon. Hindi siya nakipagkita kay Fidel para iyakan ito. "Tell me, Rachel, I'm your friend. I'm willing to listen. Kung makakapagpagaan sa dinadala mo ang pagsasabi sa akin, makikinig ako." Nadala si Rachel sa pamumungkahi ni Fidel. Maya-maya ay namalayan na lamang niya ang sariling nagkukwento sa lalaki ng tungkol sa kanila ni Romeo. Naiiling si Fidel nang matapos ang pagsasalaysay ng dalaga. "I'm sorry to hear that, Rachel. And all the while, I thought you're happy.
Mali pala ako. Kung alam ko lang na mauuwi rin sa wala ang pakikipagrelasyon mo sa lalaking iyon, pinilit ko na sana sa iyo ang alok kong kasal-kasalan. Mapait ang ngiting sumilay sa mga labi ni Rachel. Hindi niya napigilan ang sarili at tuluyang nahilam ng luha ang mga mata. Pinahid niya ang likod ng palad, ang luhang na malisbis sa pisngi niya. Mabilis na nailabas ni Fidel ang panyo sa bulsa nito at inabot sa kanya. "Thank you," sabi niya. Hinabig ang sarili habang nagpupunas ng luha. "Pasensya ka na, Fidel. Nakakahiya naman sa'yo. Baka isipin mong tinawagan lang kita para may maiyakan ako. It's okay. Huwag mo kong intindihin. I understand how you feel. Napakabuti mo, Fidel," sabi niyang ginagap ang palad nito at pinisil. Sa pamamagitan ng gesture na iyon ay ipinarating niya ang labis na pasasalamat sa lalaki. "Parang hindi pa rin ako makapaniwalang magiging kaibigan ko ang isang tulad mo. Imagine, ang isang Fidel ang magtsatsaga sa isang club singer lang." Pinagaan niya ang usapan upang maibsan ang tensyon. Ngumiti si Fidel at tinapik ang palad niya. "You make my world balance, Rachel. That's why, sa mundo ng mga impokrito na ginagalawan ko, I need somebody like you. Natatanggapin ako bilang tao at hindi dahil sa kayamanang nakakabit sa pangalan ng aming pamilya." Marami nang napag-usapan ang dalawa bago hinatid ni Fidel si Rachel sa apartment na inuupahan ng huli. Nang nakahiga na sa kanyang kamay, napag-isip-isip ng dalaga na mabuti na rin ang nangyari. Ngayon niya naisip na hindi siya ganong kaseryoso na tanggapin ang alok ni Fidel sa kabila ng kagustuhan niyang gawing scapegoat ang pagpapakasal sa lalaki para tuluyang makalimutan si Romeo, pagkat nararamdaman niya kailan may hindi na darating ang araw na malilimutan niya ito.